Magandang araw, class! Welcome sa ating subject na BOA 101, Foundation of Shorthand. Ako si Sir Rusty at ako magiging gabay ninyo sa exciting learning journey na ito kung saan matututunan natin ang isa sa mga valuable skills ng isang future office administration professional, ang Greg Shorthand. Para sa ating first lesson, pag-aaralan natin ang shorthand skills kung saan matututunan natin ang tamang strokes, writing techniques, at mga basic skills na magsisilbing foundation upang maging mabilis, accurate, at confident tayo sa pagsusulat ng shorthand. Bago tayo magsimula, siguraduhin na kompleto ang inyong learning materials. Unang dyan ang ating libro, Greg Shorthand for Colleges, Volume 1, Series 90. So ito ang ating gagamiting libro sa ating pangkalatang semestre. Pangalawa, ang ating steno notebook. Ang steno notebook naman ay para sa ating mga activities, assignments, at practice drill session. At huwag kakalimutan ang ating ballpen na kung saan ang ating panulat sa pagsulat ng ating strokes. Again, libro, notebook, at ballpen. Yan ang tatlong requirements para matutunan natin ang pagsusulat ng ating shorthand. Gagamitin natin ang mga ito sa ating practice drills, activities, as hands-on exercises para unti-unti nating ma-develop ang inyong shorthand skills. Tandaan ninyo, class, ang pagiging mahusay sa shorthand ay hindi nabubuo sa isang araw. Nagsisimula ito sa tamang foundation, consistent practice, at dedication. Kaya handa na inyong materials, open your minds, enjoy the learning process, at sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng Greg Shorthand. Welcome to BOA 101, Foundation of Shorthand. I'm Sir Rusty, and let's begin our shorthand journey. Ang unang pag-aaralan natin ngayon ay ang shorthand alphabets. Isa ito sa pinaka-importanting malaman ng ating mga estudyante, lalong-lalo na sa mga baguhan, kasi dito natin sisimulan ang paggamit ng shorthand, ang shorthand alphabets. So, ang bawat alphabets ay may kanya-kanya mga family. Nandito ang ating circle family, downward curve family. Next, ang ating upward slant family, downward semi-slant family, forward curve family, forward motion family, ITH family. Yon ang bawat alphabets na dapat nating malaman, matutunan, at kung maaari ay dapat nating ma-master para mas madali ang ating paggamit sa shorthand. But before tayo pumunta sa bawat family ng ating alphabets, mas mainam o mas mabuting malaman muna natin ang bawat measurement, sizes na nakalaan sa bawat alphabets. Kasi ating aalamin, kasi ang sizes ng bawat alphabets ay may kanya-kanyang sukat. Meron tayong tinatawag na buo, one whole, one half, at one fourth. Pag sinabi natin one whole, i-assume natin ang lahat ng linya, yung unang linya, sa pangalawang linya, yan ang ating kwaderno or notebook. Ito ang buo. Ito yung buong linya. So, ang sukat ng buong linyang ito is one whole. Kung isusulat natin yan, one whole. So, gikan or galing dito sa taas, pababa. Ayan. One whole yan. Kasi may mga alphabets tayo na nagkukonsume ng isang buong sukat o isang buong linya. Pangalawa,
1/2. Yan, 1/2. Galing dito sa kalahati, pababa. At saka 1/4 galing dito at saka pababa. So, ito ang bawat sukat ng bawat alphabet. Kasi mamaya, baka magtaka o baka ma-confuse tayo kasi magkakatulad lamang ang ating bawat alphabets na nakalagay mamaya sa ating bawat family. Yan. Yan ang ating unang family which is belongs sa circle family. Kasi bilog siya, di ba? So kung titignan natin, ang circle family ay na-consume. Meron tayong tatlong letra na nabilong sa circle family. Una dyan is ang letrang A, letrang E, saka letrang I. Kung titignan natin, ang letrang A ay bilog. Ano ba ang size ng letrang A kung titignan natin dito sa stroke sizes? Ang na-consume ng letrang A, kung titignan natin, ito is 1/2. Right? So 1/2 ang katumbas ng letrang A. Hindi maaring 1/4 ito kasi may ibang letra ang magprepresenta niyan. So therefore, 1/2 ang ating gagamitin sa letrang A. Pangalawang letra na under sa circle family is ang ating letrang E. Ang ating letrang E, ang katumbas na sukat niyan is 1/4. 1/4 kasi mas maliit ang ating letrang E sa letrang A. Kung titignan ulit, magkakapareho lamang ang kanyang representation, bilog. At saka ito ay bilog. Saan sila nagkaiba? Nagkaiba lamang sila sa sizes. Therefore, hindi pwede nating itumbas o ipareho ang letrang E sa letrang A. Kasi iba ang size ng A, iba ang size ng E. Kasi kung ito ay gagawin nating 1/2, possibility maku-confuse tayo. So tandaan ulit, ang letrang A is 1/2, ang letrang E is 1/4. So mas maliit ang letrang E sa letrang A. Ang pangatlong letra na under sa circle family is ang letrang I. Ang letrang I naman is, kung titignan natin, magkakapareho lamang ang letrang I tsaka ang letrang A. Ang pinagkaiba lamang, ang letrang I ay may broken line sa gitna. Again, ang letrang I ay may broken line sa gitna. Pero magkakapareho lamang ang sukat ng letrang A tsaka letrang I. Tignan ninyo. A, 1/2, I, 1/2 also. So magkakapareho lang, ang pinagkaiba ng dalawa is may broken line ang letrang I. Again, isusulat natin para masundan ninyo kung paano susulat ang letrang A at letrang I. Tignan natin, if nasundan. Again, ito yung itsura sa pagsulat ng letrang A. Ito yung ating letrang A. Tama? So, paano susulat? Maaring pa-counterclockwise, maaring clockwise sa pagsulat. Ang importante, tama ang sukat ng inyong strokes. Tignan natin. Ito ang pagsulat. Ayan. Letrang A yan. Letrang A. Sa letrang E naman, ang letrang E natin is ganito. Mas maliit lamang ang letrang E sa letrang A. Tignan natin. Letrang E, at letrang E. Okay? Ang ating susundan naman is ang letrang I. Paano susulat ang letrang I? Tignan natin. Letrang I. Ayan. So, paano susulat ang letrang I? Ano ba ang sukat ng letrang I? Okay, very good. 1/2 ang sukat ng letrang I. So, 1/2, sulat, broken line. Again,
Ayan ang pagsulat. Ayan. So, yan ang sukat at ang kanyang simbolo or strokes na under sa circle family. So, tingnan ninyo. Okay? Again, circle family. Ano kabilang dyan? Letrang A, letrang E, at letrang I. Okay? Sunod naman tayo sa pangalawang ating family, which is ang downward curve family. Bakit sinabi natin downward? Because ang itsura ng ating stroke dyan is pababa. Pasabing downward, galing sa taas, papunta sa baba. Galing sa taas, papunta sa baba. Bakit curve? Kung titignan natin, may kurba. May kurba ang bawat strokes. Kung titignan ulit, magkakapareho ang representation ng bawat strokes. Pero, magkakaiba ang bawat sukat. Diba? Tingnan ninyo. Ito. Ano ba ang sukat? Ang mga letra na nakapabilang o nabibilang sa downward curves family is ang letrang V, letrang F, at right S. Kabilang dito, ang letrang B, letrang P, at left S. Ito. Pag hindi kayo malito, tignan ninyo ang representation. Ang letrang V, kung titignan natin, ang sukat ng letrang V ay one whole. Tama? So, kailangang ma-occupy or ma-consume ng letrang V ang one whole. Tignan nyo ulit. Sa letrang B naman, magkapareho lamang ang kanyang sukat. Tama? Magkapareho ang sukat. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawang letrang ito o dalawang stroke na ito? Ang kurba. Ang kurba ng kanilang strokes. Sa letrang V, ang kurba or curve niya ay nasa right. Ano ba ang right? Nasa right side ang kurba. Right curve ang ginamit. Sa letrang B, as in ball or boy, ang kurba niya ay nasa left side. Left side. Remember, ang pinagkaiba ng laman ng dalawa, magkakatulad ng sukat, one lang sukat, pero magkaiba ang kurba. Sa letrang V, ang kurba niya is nasa right. Sa letrang B, ang kurba niya ay nasa left. Okay? Tumungo naman tayo sa pangalawa. Magkakapareho ng strokes. Magkakaiba ng sukat. Kaya, remember, size matters here. So next, letrang F at letrang P. Tignan ninyo, magkakapareha. Magkaiba lang ng curve. Sa letrang F at letrang P, ang curve ng letrang F ay nasa right. Pero, ang size niya is 1/2 lang. Kung titignan dito sa papel. Sa letrang P naman, ang size niya is 1/2 pa din. Pero ano ang pinagkaiba niya sa letrang F? Ang pinagkaiba niya is ang kurba ay nasa left. Right? Kung titignan ninyo ang bawat letra, makikita natin dito na magkakatulad lang ng mukha. Magkakaiba lang ng kurba at magkakaiba ng sukat. Parehan ito. Sa letrang B at P, magkakapareho ng strokes pero magkakaiba ng sukat. So, size matters. So, wag malito. Letrang B half. Sa letrang B is 1 whole. Sa letrang P is 1/2. Katulad din ng sa taas, sa letrang V is 1 whole. Sa letrang F is 1/2. Ito, ang huli. Ang huling mga letra. Ito ang huli, which is magkakapareho lang ng representation. Pero
magkaiba ang kanyang curve. Pareho dito. Tignan niyo, right S, left S. Paano natin masasabi na right S yan? Pag once yung kurba ay nasa right. Obviously, right S. Pag ang kurba ay nasa left, obviously, left S. Tama? So, tingnan natin ulit. Ito yung mga letra. Magkakapareho ng curve. Letter V, pero one whole. Letter F, 1/2. Right S, 1/4. Sa letrang B naman, ang kurba niya ay nasa left. Sa letrang B, 1 whole. Letrang P, 1/2. At ang ating left S, matatawag na left S yan kasi ang kurba ay nasa left. So, left S ang tawag dyan. Okay. Isusulat natin ngayon kung paano isusulat ang bawat letra para mas masundan nyo ako. Okay? So, lalapatan ko lang ng papel. Okay. Mauna muna tayo sa letrang V. Sa letrang V, ayan. V yan. Tama? Remember, ang curve ng letrang V natin ay nasa right. Ilan ang size? Ano ang size? 1 whole. Ayan. Very good. Again, 1 whole. Again, 1 whole. Very good. Sunod natin isusulat is ang letrang F. Letrang F. Natin. Paano susulat ang letrang F? Ano ba ang size ng letrang F? Again, huwag kakalimutan, 1/2. 1/2. So, paano susulat? Galing sa taas, pababa. Kasi belong siya sa downward curve family. Galing sa taas, pababa. Galing sa taas, pababa. Very good. So, ang next sulat natin is ang right S. Right S ito ha. So, paano susulat yan? Same pa din tayo. Magkaiba lang ng sukat. So, galing sa taas, ano ang size nito? 1/4 lamang. So, galing sa taas, pababa. Galing sa taas, pababa. Galing sa taas, pababa. Very good. So, ngayon, kung titignan natin, magkasalungat lamang ang letrang V sa letrang B. Letrang B tayo. Sa letrang B natin, ang pinagkaiba lamang is ang motion niya or curve niya is nandito sa left, right? Pero magkakapareho lang ang sukat ng V tsaka ang B. 1 whole pa din. Natin. Letrang B, left ang kanyang curve. 1 whole. Letrang B again. 1 whole. Letrang B, 1 whole. Very good. Ano ba ang opposite ng letter F? Ang opposite ng letter F is letter P. Okay? Magkaiba lang ang curve. Kung si F, ang curve niya is nasa right, ang curve naman ng letter P ay nasa left. Very good. So, letrang P. 1/2 ang size ng letrang P, remember. So, downward curve. Again, downward curve. Downward curve. Very good. Next, left S tayo. Left S. Okay? Magkapareho lamang. Magkaiba lamang ang kanyang curve na motion. So here, left S. 1/4 ang size nito ha. 1/4. Bababa, curve, baba, curve. So ito yung itsura ng ating letra na kabilang sa downward curve family. Okay? V, F, R. Right motion. B, P, L, left S. Right S ito. So, left motion. So, huwag kayong ma-confuse. Just remember, sizes matter here sa downward curve family. Okay. Sa next family naman tayo, which is ang upward slant stroke family.
Upward slant family. Pag sinabi nating upward, ang pagsulat ng stroke na ito is galing sa babang linya papunta pataas. Kasi nakaslant siya, remember, nakaslant. Hindi pwedeng i-straight natin ha, slant ang pagsulat. So tingnan natin, ano ba ang size o ano ba mga letter na nakapaloob sa upward slant family? Obviously, letrang D at letrang T. D, T, D, and letter T. Ano ba ang size ng ating letrang D kung ating titignan? Okay. Si letrang D ay nabibilang sa 1/2. Diba? Kasi ang occupy lamang niya is ang kalahati nitong linyang ito. Tama? So 1/2 lamang ang size ng letrang D. Pangalawa, si letrang T is, ang size niya is 1/4. Kung titignan natin ulit, ito ang size na na-occupy ng letrang T. Kalahati ng kalahati. So, 1/4. Okay. Huwag magtaka or ma-confuse. Magkakapareho lang sila ng stroke. Ano ba ang naiba sa dalawang letrang ito? Ang pinagkaiba lamang ng dalawa is mas mahaba mas mahaba ang D sa letrang T. Paano susulat? Kung ang D natin is 1/2, si T lamang is 1/4. Ito ang itsura niyan. Galing dito sa baba, pataas. 1/2 lamang yan. Again, D 1/2 lang, D 1/2, D slant, D slant. Okay? Sa letrang T naman, ang itsura niyan, mas maiksi o mas shorter than letter D. So, ang itsura niyan, ito, 1/4, slant, slant, and slant. So, kung ating titignan, no, very obvious sa ating illustration na mas maiksi ang letrang T sa letrang D. Okay? So, this is belong sa upward slant family. Ito naman ang mga bahagi or letrang nakapaloob sa forward curve family. Forward curve family. Paano natin nasabi na ito ay forward? Kasi ang stroke niya is pa-forward. Pa-forward ang sulat. Pa-forward ang sulat. Pa-forward ang sulat. Okay? So, tingnan natin. Ang mga letra na nakapaloob dito sa forward curve family. Bakit curve? Tingnan nyo. May curve ang bawat stroke. Curve. Ito, curve man yan. Curve din ito. Curve din iyan. Curve, curve, curve. Ang pinagkaiba lamang, mas maliit, mas mahaba, mas mahaba ang bawat curve. Ito. Ano ba ang letra na nakapaloob sa bawat o sa forward curve family? Ito ay ang letrang O. Letrang O ito ha. Letrang O yan. Letrang O, letrang R, letrang L. Tsaka letrang U, letrang K, at letrang G or G. So shorthand. Tignan natin. Ano ba ang size ng letrang O? Mas maiksi. Para siyang konting letter U, pinitsura niya is ganyan. Okay? Letrang R. Ito ang itsura ng stroke ng letrang R. May equal sign man yan. R. R ito. Ito yung R. Ito naman yung L. Yan ang L. Mas mahaba ang letrang R sa letrang O. Mas mahaba ang letrang L sa letrang R. Pero mas maiksi lamang ang letrang R sa letrang L. Kung ating titignan ang bawat stroke na nakapaloob dito sa illustration na ito, magkakapareho lamang ang itsura ng bawat stroke. Ang pinagkaiba lamang ang kanyang length. Length. Mas maiksi, medyo mahaba, mas mahaba. Okay? Ito again. Remember, ang letrang O, R, tsaka L, ang curve ng tatlong letrang ito ay nasa baba. Remember, ang curve ay nasa baba.
Tignan ninyo ang nasa babang bahagi ng ating illustration. Ito ang ating letrang U, letrang K, at letrang G. Again, U, K, and G. Ito ay magkakatulad lamang sa size ng letter O. Tignan ninyo. Opposite lang. Ang curve ng letter U ay nasa taas. Tama? Nasa taas. Ang opposite side naman ng letter R or letter K, ang curve lamang ng letter K ay nasa taas. Pero kung titignan ito, magkakapareho lamang ang bawat size. Magkaiba lang ang curve niya. Ang curve dito ay nasa taas, ang curve ng K ay nasa taas, ang curve ng R ay nasa baba. Tama? Habang itong sa letter G tsaka sa letter L, magkakapareho ang size ng dalawang ito. Ang pinagkaiba lamang ng letter L, ang curve niya ay nasa baba. Ang curve naman ito ay nasa taas. Tama ba? Okay. Para mas maintindihan natin, isusulat natin ang bawat letra. Okay? Kukuha lang ako ng isang extra sheets. Okay. Ito. Tignan natin. Tinapat ko lang. Okay. Uunahin natin si letter O. Ano ba ang O natin? Ito yung O natin, tama? Letter O natin yan. Letter O ito ha. So ano tsura ng letter O? Ano ba ang size ng letter O? Mas maiksi. 1/4 lamang ito. Or mas maiksi doon sa iba. Okay? So 1/4. Sulat natin ulit para hindi siya okay. O. Tama? O. And O. Ano ba yung tsura ng ating letter R? Tignan ninyo. Sa letter R, sa taas ko nang ilalagay ha. Sa letter R natin, ito yung tsura niyan. Okay. Mas mahaba siya kay letter O kasi si O, parang ganito naman si O. Tama? Ito yung tsura ng letter O lang. But we have to be consistent sa size. Remember? Sa letter R, mas mahaba yung kanyang linya. Ang curve, remember, ang curve ni R ay nasa baba. Nasusulat. Nasulat. Yan. Letter R yan. Yan. Ayan. Ayan. At ayan. Okay. So, magkaiba ang size or ang taas ng bawat linya. Sa letter L naman, ang letter L natin is mas mahaba sa O at mas mahaba sa R. Pagsusulat, remember again, ang curve ni letter L ay nasa baba. Ano ang size? Mas mahaba lang kay letter R. Again, yan ang size. Mas mahaba, ilalapat mo ang sulat sa linya. Okay? L and L. Diba? Kung titignan natin, mas mahaba ang L sa letter R. So don't be confused. Basta O, R, and L, ang curve ng strokes niya, forward, pero nasa baba ang kanyang curve. Remember? Okay. Next tayo sa opposite ng ating tatlong letrang ito. Doon tayo sa ating letter U, letter K, at letter G. Ano bang itsura ng ating letter U? Ang letter U natin ay itsura ng ating letter U. Ito yung U natin. U natin to ha. Letter U yan. Okay, ano ba itsura ng letter U natin? Ito yung kabaliktaran ng letter O. Itsura niyan, ganito lang yan. Ayan. 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 So, ganito ang pagsulat ng ating letter U. Kung titignan natin, ito yung O natin, tama? Ito yung O natin. Ito yung U natin. Okay? Magkapareho ng mukha, magkaiba lamang ang curve. Kasi sa letter U natin, ang curve niya is sa taas. Ano ba ang itsura ng ating letter K? Ito yung kabaliktaran ng ating letter R. Ayan. So, ang K natin, ang itsura niyan, same lang kay letter R. Ang pinagkaiba lamang, ang curve ng ating K ay nasa taas. Yan.
Ayan, ang tsura niyan. Ayan. Yan yung ng letter K. Again, ang pinagkaiba ng letter K kay letter R, ang kanyang curve ay nasa taas. Remember that. Ang size nito ay mas mahaba kay letter U. Next, letter G or gay. Ang itsura nito ay parang kay letter L. Ang pinagkaiba lamang again is ang kanyang curve ay nasa taas. Okay, mas mahaba ito sa letter K. Ayan ang itsura niyan. Mas mahaba. Ang pinagkaiba, ang curve niya ay nasa taas. Okay? Nasundan ba ako? Ayan, very good. So ito yung ating mga letters na nabibilang sa forward curve family. Okay? Okay. So, ang next family natin is downward semi-slant family. Bakit downward? Kasi isusulat natin to galing sa taas, pababa, taas, pababa, taas, pababa. Taas, pababa, taas, pababa, taas, pababa. Okay? So, ano ang mga letra na nakapaloob sa downward semi-slant family? Letter J, CH. Sa shortened alphabet, CH ang tawag dyan. At ito, ISH. Tignan natin. Semi-slant. Ihalin tulad ko to sa upward slant family. Ano bang slant nito? Napaka-slant, tama? Talagang nakahiga. Medyo nakahiga, naka-lean on talaga siya. Habang ito namang si downward semi-slant, para siyang medyo hindi siya masyadong straight. Semi-slant na talaga siya. Katulad nito, katulad niyan. Okay? So, letter J. Ano ba ang size nito? Ano ba ang size ng letter J natin? So, ang size ng letter J natin, ito. Na-occupy niyo ito lahat. Therefore, automatically, ang size ng letter J is 1 whole. Diba? Ang size naman ng ating CH, ito, obviously, na-occupy niya ang kalahati. Ang kalahati ng ating papel, which is 1/2. Or kalahati ng linyang ito, 1/2 yan. Tama? At saka, si ISH, which is, ang na-occupy niya is itong 1/4. Tingnan ninyo. Magkakatulad lamang ang sukat. Okay? So, paano susulat ang downward semi-slant family? Okay. Tingnan natin. Ito tayo. Another sheet. Okay. Una natin sa letter J. Sa downward, kabilang dyan sa letter J. Tama? So, if you see downward semi-slant, ang pagsulat niyan, galing sa taas, semi lang hindi siya straight, hindi siya medyo slant masyado. Itsura niyan, dito lang yan. Galing sa taas, downward, pababa. Ayan. Galing sa taas, pababa. Galing sa taas, pababa. Galing sa taas, pababa. Okay, very good. Ang ating CH naman, ang pinagkaiba lamang ni CH is mas maiksi doon sa letter J. Ano ba ang sukat niya? 1/2. Mas maiksi ka letter J, which is 1/2. CH. Tsura niyan. Sa gitna, pababa. Hindi straight, medyo slant, gitna, pababa, 1/2, pababa. Tsaka, si ISH. Ang pinagkaiba lamang ni ISH is, it is shorter than the usual stroke ni J saka ni CH. So, ano ang stroke nito? So, 1/4 lamang. So, it is shorter than letter CH. CH. So, 1/4, pababa, 1/4, pababa, 1/4, pababa. Kung titignan ninyo ang ating illustration, magkakatulad lamang ang bawat representation or stroke, pero ang pinagkaiba is ang sukat ng bawat letra. J 1 whole, CH 1/2, ISH 1/4. Klaro ba tayo? So ito yung mga letra. Letra na nakapaloob sa downward semi-slant family. J,
CH, and ISH. Okay, tumungo tayo sa ating sunod na family, which is the forward motion family. The forward straight motion. Which is straight talaga ang kanyang motion. Okay, so nakaligtaw isulat ito. So straight ito ha. Straight. Okay? Forward straight motion. Kasi nalabig straight talaga ang linya. So, meron tayong dalawang letra na nakapaloob sa forward straight motion family. Okay? Si letrang M, as in Mama, at letrang N, as in Nestor. So, M, N, M, N. So, dalawa ang letra na nakapaloob lamang sa forward straight motion family. Take note, magkakapareha ng representation. Ano ba na-observe natin sa illustration ngayon? Ano ba na-observe ninyo? Mas mahaba lamang si letrang M compare kay letrang N. Okay? Straight, sinabing straight, or forward straight, forward. Pa-forward tayo, forward straight, motion family. Forward straight, same kay N, forward straight, forward straight. Okay. Paano isusulat ito? Ito ang itsura niyan. Forward straight. Mas mahaba. Okay? Sa letrang N, mas maiksi lamang siya kay letrang M. Take note, mas maiksi ang letrang N sa letrang M. Okay? Remember that. N. Okay? Tignan ang differences. Diba? Mas mahaba ang letrang M sa letrang N. So ito yung representation or strokes or mga letra na nakapaloob sa forward straight motion family. Okay. So this is the last set of family under sa ating shorthand alphabets, the ITH family. So meron tayong dalawang tinatawag na ITH. The over ITH, tsaka ang ating under ITH. Okay, again, we have two ITH, over ITH, under ITH. Okay, bakit nasabi natin na over ITH siya? So, paano natin malalaman na over ITH yung klaseng strokes na iyan? Okay? Tingnan ninyo. Over. Ang kanyang curve ay nasa taas. Okay? Ang curve niya ay nasa taas. Ano ba ang size ng over ITH? Ang size ng over ITH is 1/4 lamang. Okay? Remember, ang size ng over tsaka under ITH is 1/4. Ano ba ang 1/4 size? Ito iyan. Okay? Huwag kang nalagpas doon sa 1/2. 1/4 lamang ang size ng over ITH. So, over, under, para sabihin under, pag once yung curve ay nasa baba, that is under ITH. Sir, paano susulat ang over ITH, sir? Ganito lang yan. Para siyang tinghayat, parang dito siya pagsulat. Over ITH, over ITH, over ITH. Remember, over ITH, over ITH, over ITH. Ang curve niya ay nasa taas. Ang under ITH naman, obviously, that is the opposite stroke of over ITH. So, paano susulat yan? Ang curve ay nasa baba. Under ITH, under ITH, under ITH. So, ito yung itsura or representation ng ating ITH family which ang naka-include dito is si over ITH tsaka si under ITH. Okay? Remember again, the size of these two ITH is 1/4 only. Okay? So, I hope may natutunan kayo ngayong araw na ito. So, I hope naman lahat ng aking sinabi,
lahat ng mga alphabets, sa shorthand alphabets, ay ating ma-familiarize. Kung maaari ay ating masaulo or ma-master. Kasi ito yung unang hakbang tungo sa pagdudugtong-dugtong ng bawat letra para makabuo tayo ng words, phrases, at sentences. So, sa ngayon, yun lamang ang ating lesson for today, ang shorthand alphabets. So, I hope sa susunod na lesson ay tumuto at mas paiktingin pa natin yung ating patience kasi medyo bago sa inyo ang ating lesson for today. So, thank you so much everyone. So, I am Sir Rusty. So, I hope hindi nyo makalimutan kasi sa sunod na lesson natin, dugtong-dugtong na lang iyon. Okay? So, once again, thank you so much for attending this class. I hope na may natutunan kayong sa araw na ito. And I hope lahat tayo ay may gabay gamit ang libro, tsaka gamit ang video ito. So, thank you so much. So, once again, this is BOA 101 Foundation of Shorthand by Sir Rusty. Thank you so much.